So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. Ito na pala yung binubuo nating 24 volt setup na solar. Dumating na yung breaker box nya. Then mamaya assemble na natin yung mga battery. Then nandito na rin yung wattmeter, pati yung BMS nya nandito na, active balancer na una na dumating. Then gumawa na rin tayo na improvise para pang series, no. Ayan, kakabit yan dito sa pinakadulo ng battery. So mamaya papaliwanag natin kung bakit kailangan natin to. Kasi 24 volt setup ito mga idol, dito 12 volt setup. So pwede naman natin i-series yung 8 pieces. Pero ito kasi para mas matipid sa space, isi-series natin siya, tapos isi-series natin yung 4 lang, nakaganon. Then pagdating sa dulo, babalik tayo ulit ng 4 para maging 24 volts. So kailangan natin ng mas makapal doon sa part na likuran. Kasi doon niipon yung current kapag matataas yung load. So mamaya papaliwanag natin bakit natin kailangan to. Tapos dito, yung board na ginamit, so papalitan namin, nagbago yung isip na may-ari. Plyboard na yung gagamitin namin. Bumili na siya ng plyboard na gagamitin. Then sinusukatan ko na ngayon para at saka in case na magpalit siya ng inverter na mas malaki konti, kaya lalagyan namin ng space. Then para sa battery, kasi balak niya magdagdag ng isa pang 80 pieces. So kaya medyo malaki-laki yung box na gagawin natin, may space, ready to upgrade. So ito, kinukunan ko na ng sukat yung isang buong plyboard. Sobra na yan. Ang balak una namin is pahaba, pero parang mas maganda yung palapad na lang. Yan, palapad na lang kasi kasya naman sa likod ng pinto nila. Sukatan ko na ito mga idol, then kung gusto nyo gayahin, sasabihin natin yung sukat. Sukatan ko muna. Ito na mga idol, nasukatan na natin. Ayan. So sa mga gustong gumaya, ang sukat na itong gagawin natin. So haba na naman ang video natin na to kasi sasabihin natin yung sukat. Ayan. So yung may mga burang guhit, ayan yung una kong plano sana, pero binago natin, no? Kasi kaso walang pambura kasi, kaya binura na lang natin para hindi tayo malito. Ayan, 32 yung haba, yung taas pala. Then yung lapad ng ating plywood ay yan, 70 cm or 27.5. So yun yung lapad para sa back. Kasama na dyan yung lagayan ng battery. Then sa gilid naman natin ito. Yan, ayun sa battery yung sa may mas malapad. Then dito sa taas, ayan yung sa aparato nya, 6 inches to. Then yung sa baba ay 7 inches. Yan, tapos naglagay na lang tayo ng curve dito. Ayan sa gilid, sa side, back. So may nakasulat, ayan, back. Then sa bottom naman, ito yung patungan naman sa battery. Bottom 7 inches, simula dito hanggang dito. Yan, 7 inches. Ito malito. Hindi ko lang nabura. So, yan yung unang guhit natin, 31 lang. Kaso parang mabibitin, kaya nagdagdag na lang ako ng 1 inches para sure. Then sa top, so i-overlap ko yung top. So gagawin ko siyang 7 inches din. Ito hindi ko pa naguhitan. Then mas malapad ito, no? Kasi
kumbaga naka-overlock yung top pin, nakabubong niya para may design. 29 and a half. Tapos 7 inches. Kasukat niya yung sa battery. Ito. 7 yan, no? 7 inches. Then dito sa top, 7 inches din. Kasi yung gilid natin 6 inches. So maano pa yan, mababawas pa yan kapag pinako mo na, kasi yung plywood hanggang dito lang. Ayan. Kumbaga parang 5 and a half na lang talaga yung ano niya. Hindi pala 5 and a half. Parang kukonsume na lang siya ng ano. So medyo mahirap kasi sa kamay. Basta bawas niya na lang yung 3/4 sa 6 inches. Ayun yung kalabasan. Then sa front or door natin, ito yung door. So bali yung lapad na to ay 70 cm. Magdadagdag na lang kayo ng 5 cm or 1 and a half inches. Yan. So kata natin ulit. Bali 70 yan, magdadagdag na lang tayo ng 5 cm or 1 and a half. Yan. Para to sa ano pala ang idadagdag lang, 4 cm. Para to sa door natin, kasi yung dalawang 3/4, 1 and a half inch yung kapal. Kasi side to side, diba? Dalawang side yan. So dalawang 3/4. Dadagdagan nyo na lang yung 7. Yan, 29. So nagkamali nga tayo ng guhit, buti hindi pa naputol. Yan, yung 70 inches dinagdagan natin ng 4 70 cm dinagdagan natin ng 4 cm. Para matakpan pati itong dalawang side. Then ito yung isang layer natin sa second layer para doon sa cover niya sa ilalim bago mag battery. So yun, okay na tong, ito lang naman takip, gilid, back. Kumbaga itong takip, ito yung front, gilid, back, top, bottom. Tapos yung layer. So bale ang sobra lang sa isang plyboard ay ito lang. Ayan yung part na to. Pwede nyo pang gawing lamesa yan. So cut ko na to mga idol. Bale ito na mga idol yung ating 24 volts 60 Ah, 80 peraso yan mga idol. Bale yung dulo na to kasi galing dito 3, 6, 9, yung pang-apat 12. So dahil 24 volts iikot tayo pabalik. Yan para maging 8 pieces, 8 piraso yung naka-series. Yan, 8 pirasong battery. Tapos 10 naka-parallel. Kaya 60 Ah kasi 6 Ah yung isa na to. Times mo sa 10 na naka-parallel. So 60. So 60 Ah 24 volts. Bali yung pang series natin dito, okay lang kung pang parallel kasi yung pang parallel kahit manipis lang yan or dalawang tabing wire, okay na yan. Pero kapag pang series mo gaya na to, kasi kung 12 volt setup ka, okay na yan kahit tabing wire na lang ilagay mo dyan. Pero kapag 24 volt setup ka tapos ganitong klaseng set, so pwede sana kung 8 pieces na diretsuhan, no? Kaso sobrang haba. Pero soon pag nagdagdag yung customer natin, yung may-ari, so pwede na yon, idudugtong natin kasi yung gagawin namin box ay malapad naman. Pero sa ngayon kasi ganito muna ang ginawa namin para mas makatipid siya, para yung holder, yung battery holder, ito lang bibilhin niya. Then yung pang series, gaya nga nasabi ko, ito improvise natin. Yan.
DIY lang yan. Dito natin ilalagay para makapal yan, no? Kasi kung hindi makapal yan, kung tabbing wire ilalagay mo dyan at nagkaroon ng short circuit, sigurado yung tabbing wire mo ay magbabaga. Tulad nitong nasa video natin na nireview natin yung breaker na 40 ampere. Hindi naman nireview, tinest natin. Ayan, panoorin nyo yung video. Mas nauna siya uminit. Ayan, kung mapapansin nyo, nagbaga yung ating tabbing wire kapag short circuit. So, yun yung dahilan. So, kaya kailangan kapag series connection, makapal yung inyong pang jumper. Tulad na to. Yan. Kapal yan. Hindi basta-basta magbabaga. Kasi ito, nakaseries siya gamit yung kanyang sariling terminal. Yan, nakaganyan, no? Diba? Kung dito naman nakaganon. So, kaya makapal. Makapal tong terminal na to. Kaya walang problema. Pero kapag tabbing wire, siyempre nakaganon na siya dito sa taas, nakaganon, positive papuntang negative ulit, sisiris siyang ganyan. So tabbing wire lang yung halimbawa yung pandugtong mo dyan. So dito siya iinit sa part na to kasi manipis yung tabbing wire. Basta take note lang, no, kapag pang series mo, kailangan makapal yung jumper mo. Pero kapag pang parallel mo, mas maganda makapal din, pero okay lang kahit manipis kasi magtutulungan yan lahat sila. Yung bawat cell, magbibigay yan ng ampere. Kaya walang problema, mababa lang yung ampere na dadaloy. Pero kapag pang series mo, gaya nga ng sabi ko, kapag mataas yung load, tapos manipis yung tabbing wire mo, so dyan iinit sa part na to, sa portion na to. Pero walang problema kung 12 volt setup ka kasi 4S ka lang. Kung baga, 4 na series connection lang ang gagawin mo. Dulo sa dulo na yung positive and negative mo. Pero kapag 24 volts kasi, dito ang positive ko, dito yung negative ko. Yung dito, wala yan, pang jumper lang. Kabit ko muna ito pansamantala para makita nyo. Yan. Yan. Kung nakaganyan siya, tapos naka-jumper, paikot ulit pababa. So, isipin nyo na lang ano mangyayari dito sa area na to. Kasi manipis. 'Di ba? Kasi hindi naman to magkadugtong yung thread at bolt. Kumbaga, ginamper mo lang siya gamit ang tabbing wire. Kaya ang ginamit natin dito is DIY. Yan. Kaganan siya, yun, oh. So, yan. Shoot naman yan sa mga butas. Mas safe, mas makapal. Kita nyo naman sa video, di ba, kung ano nangyayari kapag naka-series compare sa ano. Panoorin nyo ang buong video na yan para may idea kayo.
Ito na mga idol, malapit na natin matapos itong ating binubuong 24 volt solar setup. Kung mapapansin nyo, gumagana na siya. Ayan. Umiilaw na inverter natin. 21.1 yung ating voltage ng battery. Ganun din dito sa ating charge controller. Ayan, 21.1. Parehas lang sila. Then, wala pa tayong wire dito papuntang grid or galing sa grid kasi ito utility. Ayan. Then, papuntang bahay niya is nandito rin, no, sa ilalim. So, wala pang wiring. So, doon na yan, wiring yan sa bahay nila. Aabangan na lang, hindi natin naabangan ng wire, pero tayo kasi magwa-wiring doon. So, doon ko na siya i-actual kabit. Pero may ito 20 volts na yan dyan. Yan. Patayin natin, ha. Yan, may output na yan. 25 volts. So patayin natin para makita nyo. Tapos ilipat natin siya sa grid kunwari kung mag-automatic. On ko. Yan. Kung mapapansin nyo, lumipat siya ng solar. Wala kasi nakalagay sa grid. Wala pang wiring. Pero madali na lang yan kasi actual na lang yan doon. Then ito yung battery natin. Nakabit na natin yung BMS at active balancer. Kulang pa tayo na isang wire dito para magamit yung dalawang terminal ng active balancer para mas makapal yung wiring. Mas makapal yung wire na papuntang negative. Para iwas sunog. Yan. Pero okay na rin to kasi 16mm to. So isa pa sana para sure ball. For safety. Then wawiringan ko na tong pan niya. Yung pan niya maliit lang na 12 volts. Gamit na to second hand. Bigay lang natin. Sabi ko palitan niya na lang kapag kasi ang abang na butas na to ay para sa malalaking pan. So dahil wala tayong ganon, so inabangan ko lang na malaking butas para at least palitan niya na lang kung minahinaan siya dito sa pan na to. Yan. Ngayon kasi dapat kalaki yung pan niya pero palitan niya na lang. Ayan, bitin. Ayun yung butas, lampas siya sa pan. Pero okay lang. Tapos 12 volts lang to, 24 volts battery natin, isi-series na lang natin tong dalawa. 12 para maging 24. Yan. Tapos kulang pa to na isang pinto dito. Kaso babangga yung hinges dito kaya itataas natin dito. Yan. Diyan yung isang pinto nakalagay. Yung isa meron na. Then try natin isara kung smooth. Yan, dandahan lang ang sarado niya, naka-hydraulic yung ating pintuan. Wala pa tong handle yung pinto. Yan, smooth, walang kaingay-ingay. Yan ang itsura niya sa loob. Ito yung sinasabi kong kailangan makapal kasi pang series nga, no. Tapos naglagay ako tabing wire para mahinangan natin. Para sa BMS at active balancer. In case na gusto niya pa magdagdag, kasya pang isa pang 4 dito. Then kapag nagdagdag siya, so tatanggalin ko na tong pang series natin, no, para ang dito na ang positive natin, doon na ang negative natin. Isa pang 80 pieces kasi may balak yun mag-upgrade ng battery, magdagdag. Isa pang 80 pieces. Kaya nakaabang to para sa pang dalawahang 160 pieces na battery. Nakaabang yan sa 160 pieces na battery. 24 volts, 120 Ah. Nakaabang yan sa ganun. Pansamantala, nilagay ko muna sa gitna yung battery para hindi pangit tignan at hindi magtabingi kapag isasabit na nasa dingding. Sa gitna lang para balance yung side to side. Yan. Okay na. Hinihintay na lang namin yung solar panel niya kasi yung pumunta kami doon, yung mga available na solar panel stock na, may mga basag. Parating pa lang daw yung solar panel kaya sakto naman na hindi pa rin tapos. So at least ito tapos na, wala nang problema. Ayan ang ating sticker. Sa mga nagtatanong kung magkano magpa-build ng small solar setup, mapa 12 volts man yan, 24, 48, 60 volts, basta small solar setup lang.
Libre lang mga idol, basta ang kailangan nyo lang gawin, mag-subscribe kayo sa ating YouTube, follow sa ating TikTok at FB page. Yung tatlo lang na yon ang kailangan nyong gawin, then libre lang magpa-build. Basta sa inyo na materyales at syempre yung shipping sa inyo na. Bahala na kayo kung anong gusto nyong papaganahin. Magsasuggest na lang ako kung anong kailangan na na wattage para sa ganong appliances. So nasa sa inyo na yan kung magkano rin yung budget na para sa mga materyales na gagamitin. Pwede nyo akong tanungin about dyan. So PM nyo lang ako sa ating FB page or TikTok. So yung TikTok bagong gawa lang, parang 3 followers pa lang tayo doon. So pwede nyo ako i-follow doon at i-message sa ating TikTok. Ito. Yan, pares lang naman pangalan. Makikita nyo agad yan dahil tayo lang yung may pangalan na ganyan doon. Ito na mga idol, tapos na ating solar setup. Ito, nakaabang lang yung wire natin para sa solar panel, tapos idudugtong na lang natin to dyan. Naka MC4 naman yan, kukonect nyo lang doon. Then nakabit na rin natin yung pan. So try natin. Unahin natin tong battery. So pwede naman to unahin yung sa SCC natin. Nag-on na. Buhayin natin yung AC. Yan, nabuhay na. Umiikot na rin yung pan. Lakas naman. Kuha tayo ng plastic. So wala tayong plastic na hanap. So ito, lakas. Yan. Malakas naman yung pan. Yung isang pinto hindi pa natin nakakabit. Wala pa kasi tayong hinges. Ito. Pero mo satisfied customer.